Sinasabi ng radical Islam na layunin daw nitong iligtas ang pananampalataya nila. Pero kapag tiningnan mo ang nangyari mula Syria hanggang Somalia, mula Iraq hanggang Nigeria, kabaligtaran naman ang resulta. Sa Syria, mahigit 13 milyon na tao ang napilitang iwan ng kanilang mga tahanan. Marami sa kanila ang tumakas dahil sa bombahan at labanan na isinagawa ng parehong Sunni at Shia militias. Hindi dayuhan ang kalaban nila kundi kapwa nila Muslim. Sa hilagang Nigeria naman, sinunog ng Boko Haram ang daang-daang mosques. Sabi nila, corrupted daw ang mga iyon. Sa Yemen, binumba naman ng Houthi fighters ang mga Sunni towns sa ngalan ng Shia Islam. Habang sa kabilang panig, bumagsak din ang mga bomba ng Saudi Arabia bilang ganti. Sa buong Muslim world may malinaw na pagbabago. Hindi na ito Muslim laban sa non-Muslim. Ito ay Muslim laban na sa Muslim. At mahalagang linawin ito, hindi ito Western narrative. Ito ay isang civil war, relihiyoso, politikal at panghenerasyon na nagaganap sa loob mismo ng Islam. At kung patuloy na mananalo ang mga radical movements, may posibilidad na wala nang matira sa mga taong mananampalataya na sinasabi nilang ipinagtatanggol nila. Kaya ito ang tanong na dapat sagutin, paano at bakit ito nangyayari? Pero bago tayo magsimula, huwag kalimutang i-like ang video na ito. Malaking bagay na ito para sa aming mga content creator. Maraming salamat at ngayon simulan na natin. Sa katunayan, kahit saan kumalat ang radical Islam, pare-pareho lang din naman ang pattern. Nagiging abo ang mga lungsod, bumabagsak ang ekonomiya, nahahati ang mga komunidad, at ang pananampalataya na dapat nagbibigay pag-asa. Nagiging bagay sila na kinatatakutan ng mga tao. Hindi ito aksidente. Tingnan mo ang geography. Mula West Africa hanggang Central Asia, mula Arabian Peninsula hanggang Sahel. Bawat rehiyon na sinakop ng radical movements ay dumaan sa iisang trajectory. Una, pangako ng kaayusan. Sunod, brutal na pagpapatupad. Pagkatapos, pagbagsak ng lipunan. At sa huli, malawakang paglikas. Sa katunayan, may mekanismong gumagana rito. Isang bitag nila ito na maayos muna, tapos biglang mag-iiba na sa sandaling makuha na ng extremist ang kapangyarihan. At kapag okay na, dito na umiikot ang cycle. Ang Syria ang malinaw na ebidensya. Bago ang 2011, isa itong middle income country na may gumaganang infrastructure at regional trade. Ngayon, mahigit 90% ng mga Syrian ang nabubuhay na sa kahirapan. Mahigit kalahati ng infrastructure ng bansa ay wasak na. Ang mga lungsod tulad ng Aleppo na dati masiglang commercial centers ay naging libingan na ng mga gusaling gumuho at 13 milyon na katao. Halos kalahati na ito ng populasyon ang na-displace o namatay sa digmaan. Ayon sa World Bank, bumagsak ang ekonomiya ng Syria ng higit 50%. Hindi na ito recession. Ito ay civilizational collapse. Mas malala pa ang Yemen. Hundreds of thousands ang patay sa digmaang pinaglalabanan ng Sunni Saudi Arabia at Shia Iran. Habang ang mga Yemeni Muslims naman ang naiipit sa gitna, millions ang nagugutom. Ang mga lungsod na dati gumagana ay naging teritoryo na ng militias kung saan ang malinis na tubig ay parang imposible na. At sa Afghanistan, sa loob lang ng 1 year matapos ang takeover ng Taliban, bumagsak ang ekonomiya ng humigit kumulang 20 to 30%. 3 decades itong inayos. Mga paaralan, mga ospital, infrastructure, nabura lang sa loob lang ng 12 months. May mga pamilyang nagbebenta na rin ng sariling anak para lang mabuhay. At halos lahat ng professionals na pwedeng magtayo muli ng bansa ay tumakas na o patuloy pang tumatakas. Ito ang revival ng radical Islam sa aktwal na buhay. Ang dami ng namatay at ang laki na ng pinsala sa ekonomiya. Ang tunay na pinsala talaga ay mas malalim pa at tumatama ito sa pinakaugat ng Islam para sa mismong mga taong sumusunod sa Islam. Kapag ang pananampalataya ay iniuugnay na sa takot, karahasan at pagkawasak, unti-unti nang napuputol ang koneksyon ng tao rito. So ibig sabihin wala nang halos tao na nagtitiwala sa Islam. At para maintindihan kung bakit parang suicide spiral ang nangyayari, kailangan nating makita ang bitag sa gitna ng lahat ng ito. May mga Islam kasi na ayaw tumanggap ng iba pang paniniwala, kaya naman kapag hindi nagkakaunawaan ay dito na nagsisimula ang gulo. Sa teorya, malinaw talaga ang pangarap ng Islam. Isang pandaigdigang komunidad ng mga mananampalataya. Tinatawag nila itong ang Ummah.
Ibig sabihin ay iisang pananampalataya sa Diyos, lampas sa lahi, sa bansa at sa kultura. Iyan ang pangarap. Pero sa aktwal na nangyayari, winawasak ng radical Islamists ang pangarap na yon sa mismong sandali na igiit nila na ang interpretasyon lang nila ang tama. Dahil kapag may isang grupo na nagdeklara na sila lang ang may hawak ng katotohanan sa relihiyon, lahat na ng ibang Muslim ay nagiging potensyal na nilang kaaway. Ibig sabihin para sa kanila dapat sila lang ang tama. Hindi ito bagong ideya. Nangyari na ito dati. At ang naging resulta ay sakuna. Noong 7th century, halos isang henerasyon lang matapos pumanaw ang Propeta Muhammad, may lumitaw na grupo na tinawag na Kharijites, ang unang extremist movement sa kasaysayan ng Islam. Naniniwala ang Kharijites na sila lang ang tunay na mananampalataya. Lahat ng iba sa kanilang pananampalataya. Kahit na si Caliph Ali, ang pinsan at manugang ng Propeta Muhammad ay para sa kanila ay apostates at karapat-dapat mamatay. Binaliktad ng Kharijites ang mismong Muslim community laban sa sarili nito. Pinatay nila ang kapwa Muslim dahil lang sa doktrina. Pinatay nila si Ali. Idineklara nila na ang sinumang Muslim na nagkasala ay hindi na Muslim. Isang ideolohiya ang nilikha nila, sobrang higpit, sobrang sarado na ginawang executioner ang magkakapitbahay. Sa loob ng maraming siglo, paulit-ulit na nagbabala ang mga Islamic scholars laban sa Kharijites. Itinuturing silang pinakamalaking banta sa loob mismo ng Islam. Pero ang babalang iyon, nakalimutan o binaliwala dahil ang mga jihadist movement ngayon ay neo-Kharijites na may modern weapons. At sila ang mga ISIS, Al-Qaeda, Taliban, Boko Haram. Magkakaiba ang pangalan pero iisa ang script. Bawat isa ay nagsasabing sila raw ang bumubuhay sa tunay na Islam. Bawat isa ay tinatatakan ng mga Muslim na hindi sang-ayon sa kanila bilang infidels o mga taong hindi tumatanggap ng pananampalataya. At bawat isa sa neo-Kharijites ay inuulit ang Kharijite playbook. Ideklara ang sarili bilang pure. Ideklara ang lahat ng iba bilang corrupt, burahin ng corruption. Ito ang tinatawag na takfir, ang pagdeklara na ang kapwa Muslim ay hindi na Muslim. At ito ang bombang nasa gitna ng lahat ng susunod na trahedya. Kapag nakumbinsi mo ang sarili mo na ang kapwa Muslim ay hindi na talaga Muslim, wala nang hangganan ang pwede mong gawin sa kanila sa ngalan ng Diyos. Ang pagbabawal sa pagpatay ng mananampalataya, wala na. Ang utos ng awa at pagpipigil, hindi na mahalaga. Sa isip ng extremist, hindi ka pumapatay ng Muslim, kundi nagpapatupad ka lang ng hatol sa apostate. Ito ay bitag na walang labasan. Habang mas pinipilit ng radical movement na ipatupad ang bersyon nila ng pananampalataya, mas marami silang Muslim na itinutulak palabas. Bawat baryong masakop, kailangang linisin sa impure na gawain. Bawat mosque na hindi ayon sa disenyo nila gigibain. Bawat imam na tumangging sumunod, ituturing na traidor sa pananampalataya. Sa Afghanistan, inusig ng Taliban ang Shia Hazaras at mga Sufi, itinuturing silang deviants. May mga Hazara neighborhoods na binomba. May mga mosques na inatake habang nagdarasal ang mga tao. Sa Iraq at Syria, nagsagawa ang ISIS ng genocidal war laban sa mga Shia. Binomba ang mga mosques tuwing Friday prayers. Pinatay ang buong mga baryo. Noong 2014, pinagpapaslang ng ISIS ang mahigit 1,700 Shia Air Force cadets sa Camp Speicher. Pinapila sila, pinagbabaril at kinunan pa ng video. Ito ang aktwal na mukha ng radical Islam sa kapangyarihan. At dito natin nakikita kung paano ang ideolohiyang nagsasabing ililigtas namin ang pananampalataya ay nauuwi sa pagpatay sa mismong mga naniniwala rito. Ito ang bitag sa gitna na kapag pumasok na ang isang lipunan dito, ang pagkawasak ay hindi na aksidente, kundi siguradong resulta. Sa Pakistan, libo-libo na ang napatay ng mga hardline Sunni militias sa mga pag-atake sa Shia mosques at mga relihiyosong prosesyon. Hindi lang mga mandirigma ang tinarget, mga Shia doctors, teachers at lawyers ang inassassinate. Lahat pinangatuwiranan sa isang salita, heretics. At hindi doon nagtatapos ang karahasan. Hindi lang Sunni laban sa Shia ang nangyayari. Binabasag din ng mga radical group ang sarili nilang hanay. Sa Nigeria, pinatay ng Boko Haram ang mga mainstream Sunni imams at inatake ang mga Sufi shrines. Sabi nila, ang Islamic mysticism daw ay idolatry. Sa Somalia, tinatakan ng Al-Shabaab ang mga lokal na Muslim leaders bilang infidels dahil lang tumanggi silang sumunod. Kahit ang mga extremist mismo ay nagkakawatak-watak. Nag-away ang ISIS at Al-Qaeda, bawat isa ay dineklara ang kabila bilang deviant. May mga Taliban factions na naglalabanan.
At palaging may bagong offshoots, mas extreme kaysa sa nauna, kumbinsidong nagbenta ang nakaraang henerasyon. Ito ang produkto ng bitag na ito. Palawak ng palawak ang listahan ng kaaway. Una, ang mga unbelievers. Sunod, ang rival sects. Pagkatapos, ang hindi sapat ang kabanalan sa sarili mong grupo. At sa huli, ang dating kakampi na hindi na sapat ang tapang. Walang lipunang nabubuhay sa ganitong walang katapusang inkwisisyon. Pero mas delikado pa rito ang kasunod. Dahil hindi lang ito debate sa teolohiya. Ang bitag na ito ay lumilikha ng tunay na pinsala sa totoong mundo. Pinsalang humuhubog ng buong henerasyon. At ang human cost, nakakabigla. Magsimula tayo sa kabataan. Ang henerasyong dapat magdala ng Islam sa hinaharap. Sa Mosul matapos ang taon-taong pamumuno ng ISIS, may isang residente ang nagsabi, ayon sa kanya, I have trauma from religion. Napanood niya ang mga execution videos kung saan binabanggit ng mga militant ang Quran habang sinusunog ng buhay ang mga bihag. Nakita niya ang mga jihadist na gumagamit ng Islamic verses para bigyang katwiran ang pagpugot ng ulo ng mga bata. Hindi niya napagkasya ang pananampalataya sa nasaksihan niyang karahasan. Kaya umalis siya. Tinalikuran niya ang Islam ng tuluyan at hindi siya nag-iisa. Sa Iraq at Syria, ipinapakita ng mga survey ang pagdami ng kabataang nagtatanong o tuluyang umaalis sa pananampalataya. Sa mga lipunang tradisyonal at konserbatibo, halos hindi ito maiisip noon. Pero matapos mabuhay sa ilalim ng radical rule, marami ang iniugnay ang pagiging relihiyoso sa takot at bangungot. Ayon sa Arab Barometer polling sa buong Middle East, bumababa ang religious observance ng kabataan. Bumabagsak ang tiwala sa clerical leadership at lumalakas ang pagtutol sa paghahalo ng relihiyon at politika. Maraming kabataang Arabo ang nagsasabi, kung ganito ang itsura ng isang Islamic State, ayaw naming mapabilang. Pero para sa mga nanatili, iba naman ang bangungot, ninakaw na kinabukasan. Ang Afghanistan ay malinaw na halimbawa ng self-destruction. Matapos bumalik ang Taliban noong 2021, sabay-sabay na umalis ang mga professionals. Doctors, engineers, teachers, professors, government administrators. Sila ang mga taong pwedeng magtayo muli ng bansa at nawala sila. Pagsapit ng 2024, mahigit 3.6 million Afghans ang umalis mula nang mag-take over ang Taliban. Ang Kabul University ay halos walang faculty. Ang mga hospital ay kulang sa surgeons. Ang mga ministry ay hindi gumagana dahil tumakas ang mga bureaucrats. At ang Taliban na nagbawal sa kababaihan sa universities at trabaho, na nag-dismiss ng female doctors at teachers, ay ngayon nagrereklamo dahil nawalan daw ng human capital. Nahihirapan silang magpatakbo ng basic services dahil sila mismo ang nagtaboy sa kaalaman. Ang irony ay parang nakakatawa. Kung hindi lang ito humahatol sa isang buong henerasyon. At Syria, mas malala pa ang sukat, mahigit 7 million refugees ang tumakas palabas ng bansa. Isa pang 7.4 million ang internally displaced. Yan ay mahigit kalahati ng populasyon bago ang digmaan. At hindi lang ito basta statistics, mga totoong tao ito, totoong pagkawala. At habang lumilipas ang panahon, pinagpapatong-patong ang epekto. Ang engineer na dapat magdisenyo ng water system ng Aleppo, nasa Germany. Ang teacher na dapat magturo sa libu-libong bata sa Homs, nasa Turkey. Ang surgeon na sanay magsasanay ng bagong henerasyon ng Syrian doctors, nasa Gulf. Ang entrepreneur na dapat lumikha ng trabaho sa Damascus, nasa Europe. Sa Iraq, nawala ang buong educated class noong mga taon ng ISIS. Sa Yemen, nagkalat sa iba't ibang bansa ang mga professionals. Sa Libya, tumakas ang mga intellectuals. Sa Somalia, ang diaspora ay binubuo ng halos lahat ng taong may kakayahang magpaandar muli ng bansa. Ang pinakamahuhusay sa Muslim world ay umaalis sa mga guhong iniwan ng radical Islam. At sa bawat pag-alis, lalo pang lumalayo ang tsansa ng pagbangon. Pero paano naman ang mga batang naiwan sa mga guhong iyon? Sa Northeast Nigeria, nagsagawa ang Boko Haram ng sistematikong digmaan laban sa edukasyon. Hindi lang nila sinira ang mga paaralan. Binura nila ang mga ito sa mapa. Tinatayang 1,400 schools ang winasak. Hindi na pinsala, sinunog hanggang abo. Pinatay nila ang 2,300 teachers. Marami sa kanila pinatay sa harap mismo ng kanilang mga estudyante para magpadala ng mensahe. Ang mismong pangalan ng grupo ay nangangahulugang Western Education is Forbidden. At taon-taon nilang siniguro na walang batang makakatanggap ng edukasyon sa mga lugar na kontrolado nila. Ang laki ng nawalang oportunidad ay nakakatindig balahibo.
Mahigit kalahati ng lahat ng school sa Borno State, ang sentro ng insurgency, ay sarado pa rin kahit matagal nang humupa ang pinakamatinding karahasan. Milyon-milyong bata ang nawalan ng mahahalagang taon ng pag-aaral. Isang buong henerasyon ang lumalaki na hindi marunong bumasa, sumulat o mag-basic mathematics. Wala silang skills para bumuo ng kinabukasan. Wala silang pundasyon para buuing muli ang kanilang komunidad. Ayon sa UNICEF, 3 million children sa rehiyong ito ang nangangailangan ng emergency education support. 3 million batang isip na dapat nasa classroom. Pero sa halip ay lumalaki sa camps, sa mga guho o sa kalye. Ang ilan ay ni-recruit bilang child soldiers. Ang iba naman ay na-indoctrinate sa extremism mula sa pinakamaagang alaala nila. Ganito rin ang nangyari sa Afghanistan. Sa ilalim ng Taliban, isinara ang secondary schools at universities para sa mga babae. Tinanggal sa trabaho ang female teachers. Nilimas ang science curricula. Ginawang pure religious indoctrination ng edukasyon, nakatuon sa pagsunod, hindi sa critical thinking. Ang mga babaeng dating university professors ay bawal na ngayong pumasok sa sarili nilang classrooms. Ang mga babaeng nag-aaral para maging doctors ay nakakulong na lang sa loob ng bahay. Ito ang pangmatagalang epekto ng radical rule. Hindi lang wasak na mga lungsod kundi ninakaw na ang kinabukasan. Kapag sinira mo ang edukasyon, hindi lang isang henerasyon ang tinatamaan. Marami ang hinahatulan mo. Dahil ang mga batang hindi nakapag-aral ngayon ay hindi na rin makakapagturo sa sarili nilang mga anak bukas. At doon umiikot ang problema, paulit-ulit na kamangmangan, isang cycle na hindi kusang napuputol. Kasunod nito ang ganap na pagguho ng ekonomiya. Sa Syria, lumiliit ang ekonomiya ng mahigit kalahati mula nang magsimula ang digmaan. Pagsapit ng 2024, humigit kumulang 70% ng mga Syrian ang nabubuhay sa ibaba ng poverty line. Sa isang bansang isang dekada lang ang nakalipas, ang karamihan ng pamilya ay middle class. Ang mga lungsod na dati sentro ng negosyo ay naging wasak na lugar. Ang Aleppo, na dating industrial heartland ng Syria, ay nakita ang mga ancient souks na masunog at ang mga factory na bombahin hanggang maging guho. Ang Raqqa, ang de facto capital ng ISIS, ay naging mga abo. Walang natirang industriya, walang produksyon. Ang Syrian pound ay halos wala ng halaga. Ang mga basic goods ay naging luho. Ang kuryente, ilang oras lang kada araw, kung meron man. Ang malinis na tubig ay kulang. Ang healthcare system ay gumuho. Mga ospital binomba, mga doktor tumakas, mga gamot wala. Ang bansang dati halos self-sufficient sa pagkain ay ngayon umaasa na sa humanitarian aid para maiwasan ang mass starvation. Sa Afghanistan, mabilis at marahas ang pagbagsak ng ekonomiya matapos ang Taliban takeover. Bumagsak ang GDP ng humigit kumulang 20% sa loob lang ng isang taon. Mula sa pagtanggap ng bilyon-bilyong development aid, naging international paraya ang bansa dahil sa sanctions. Ang banking system ay halos tumigil. Hindi ma-access ng mga tao ang sarili nilang ipon. Ang pera ay halos walang silbi. Hindi nababayaran ng government salaries. At ang human cost ng economic collapse ay ramdam sa araw-araw na buhay. Hindi lang ito kahirapan sa papel. Nagbebenta ang mga tao ng mga gamit nila para lang makabili ng pagkain. Inaalis ang mga bata sa eskwelahan para magtrabaho o mamalimos. May mga pamilyang namimili kung sino ang kakain at sino ang magugutom. Sa Afghanistan, may mga dokumentadong kaso ng mga pamilyang ibinebenta ang mga batang anak na babae sa maagang kasal para lang makabili ng tinapay. Literal na child brides kapalit ng kaunting pera para mabuhay. Sa Northeast Nigeria, kinuwenta ng United Nations na ang Boko Haram insurgency ay nagdulot ng halos 350,000 deaths pagsapit ng 2020. At karamihan sa mga namatay ay hindi dahil sa bala o bomba. Sila ay mga bata, ang pinakamahina na nagutom o namatay sa sakit sa gitna ng isang humanitarian catastrophe. Malnutrition, diarrhea, measles, mga preventable deaths na nangyari dahil bumagsak ang ekonomiya at medical system. Kung magpapatuloy ang conflict sa kasalukuyang direksyon, nagbabala ang United Nations na mahigit 1 million pa ang maaaring mamatay mula sa indirect causes pagsapit ng 2030. Hindi dahil sa karahasan, kundi dahil sa kahirapan at kawalan ng healthcare. Ito ang nangyayari kapag nanalo ang radical Islam. Hindi lang bumabagal ang ekonomiya, hindi lang nagkakaresesyon, sumasabog ito mula sa loob. Nagkakadurog-durog ang trade networks, naglalaho ang investment sa isang iglap.
Gumuguho ang infrastructure at hindi na naitatayo muli. Ito ang presyo ng ideolohiyang nangakong magdadala ng kaayusan pero ang iniwan ay ganap na pagkawasak. Kapag gumuho ang supply chains, ang karaniwang tao ang naiipit. Napipilitan silang pumili sa dalawang bangungot, magutom o tumakas, masdan ng pagpanaw ng sariling mga anak o iwan ng tinubuang bayan magpakailanman. Pero marahil ang pinakamapait na bunga sa lahat ay ang sectarian massacres na nagpinta ng dugo sa buong Muslim world dahil ang pinakamaraming biktima ng terorismo ay hindi mga Westerner. Sila ay mga Muslim na pumapatay ng kapwa Muslim sa ngalan daw ng Diyos. Sa Pakistan, libo-libo na ang napatay ng sectarian violence sa nakalipas na 2 decades. Ang mga Sunni extremist groups, madalas may ugnayan sa Al-Qaeda o sa Pakistani Taliban, ay sistematikong binobomba ang Shia mosques tuwing Friday prayers. Inaatake nila ang Shia funeral at religious processions. Pinapatay ang mga sumasamba sa gitna ng seremonya, sa gitna ng dasal, sa gitna ng pagluluksa. Hindi ito digmaan. Ito ay extermination na nagkukunwaring kabanalan. Doctors, lawyers, teachers ang tinatarget at ina-assassinate dahil lang Shia sila. Buong mga komunidad ang nabubuhay sa takot at lahat ay binibigyang katwiran sa pagdeklara na isang buong sangay ng Islam ay heretical. Sa Iraq noong mid-2000s naging sectarian battlefield ang Baghdad. Ang mga kapitbahayan ay nilinis batay sa sekta. Itinaboy ng Sunni militias ang mga Shia, itinaboy naman ng Shia militias ang mga Sunni. Tuwing umaga, may mga bangkay sa kalsada. Iniwan matapos ang nighttime executions. Mga pamilyang magkatabi ang bahay sa loob ng maraming henerasyon ay biglang naging mortal enemies dahil lang sa kung anong branch ng Islam ang sinusunod nila. Pagsapit ng 2014, nang ideklara ng ISIS ang caliphate nito, hundreds of thousands na ang patay sa sectarian warfare. Ang civil war bago pa ang ISIS ay matagal nang binasag ang Iraqi society ayon sa relihiyon. Kaya naging mas madali para sa extremists na pagsamantalahan ang mga lamat at dinala ng ISIS ang karahasang sektaryan sa mas malalang antas. Hindi lang sila lumaban sa Shia militias. Pinatay nila ang mga Shia civilians sa industrial scale. Ang Camp Speicher Massacre noong 2014 ay nakita ang ISIS na pumatay ng humigit kumulang 1,700 Shia Iraqi Air Force cadets. Pinaghiwalay sila sa mga Sunni soldiers, pinapila, pinagbabaril, mass graves, filmed executions, pagdiriwang ng genocide. Sa Yemen, ang civil war ay naging proxy battle ng Saudi Arabia at Iran. Sunni laban sa Shia na isinasagawa sa pamamagitan ng airstrikes, artillery at starvation sieges. Mga Yemeni Muslims ang binobomba ng kapwa Yemeni Muslims. Mga kasalan ang tinamaan, mga palengke ang winasak, mga baryo ang pinatag. Lahat sa ngalan ng sectarian supremacy. Binobomba ng Houthis ang mga Sunni towns, tinamaan ng Saudi airstrikes ang mga Shia areas. Sa puntong ito parang wala nang pakialam ang magkabilang panig na kapwa nila pinapatay ang mga Muslim, mga Arabo, mga Yemeni. Kinain na ng sectarian narrative ang lahat ng iba pa. Ang Ummah, ang pangarap ng nagkakaisang Muslim community na lampas sa lahat ng pagkakahati ay nakahandusay sa mga kalsada ng Baghdad, Sanaa, Karachi at 12-dosenang iba pang lungsod. Ang mga komunidad na magkakasamang nabuhay sa loob ng mga siglo ay ngayon hiwalay na ng takot at galit. Ang tiwala sa pagitan ng mga sekta ay ganap ng nabura. Ang hinala ay ipinapamana sa mga bata bilang minanang puot. Ang mismong hibla ng Islamic civilization ay pinupunit mula sa loob. At narito ang pinakamalupit na bahagi. Hindi ito random. May pattern ng pagkawasak na ito. At sa susunod makikita natin kung paano paulit-ulit na umuulit ang siklong iyon sa bawat lugar na sinasakop ng extremism. Isang self-perpetuating machine ito. Isang makinang paulit-ulit na umiikot kung saan bawat sakuna ay nagtatanim ng binhi ng susunod. Ganito gumagana ang makina. Umaangat ang mga extremist mula sa kaguluhan. Sumusulpot sila sa mga bansang hinana ng digmaan o korupsyon. Ang Taliban ay lumitaw mula sa post-Soviet collapse ng Afghanistan. Ang ISIS ay sumabog palabas ng guho ng post-invasion Iraq at ng war-torn Syria. Kapag nasa kapangyarihan na sila, ipinatutupad nila ang bersyon nila ng kaayusan. Isang harsh theocracy, morality police sa bawat kanto, public executions bilang babala, kababaihan ikinukubli at tinatanggalan ng boses, sining at musika ipinagbabawal, at anumang paglihis sa doktrina nila ay pinaparusahan ng dahas.
ang ganitong paninikil ay lumilikha ng pagtutol. Minsan, mula sa loob, mga lokal na komunidad ang tumatayo. Minsan mula sa labas, mga gobyerno at militar ang nangingialam. Kadalasan pareho. At ang resulta, civil war. Mas maraming pagkawasak, mas malalim na trauma, mas maraming refugees. Sa gitna ng kaguluhang iyon, lumalaki ang isang bagong henerasyon, nakapaligid sa karahasan. Ulila, napalayas, pinahiya, walang pag-asa. Ang ilan ay napupunta sa nag-iisang moske na bukas at doon nila naririnig ang parehong ideolohiyang mapuot na siyang dahilan ng sakuna. Ang iba naman ay nangangako ng paghihiganti at ang mga jihadist recruiter ay handang magbigay ng layunin. Mula sa abo, umaangat ang panibagong mga extremist, kadalasan mas radikal pa kaysa sa nauna. Ang Al-Qaeda ay isinilang mula sa wreckage ng Soviet-Afghan War. Ang ISIS ay lumitaw mula sa mga labi ng Al-Qaeda in Iraq, kasabay ng kaguluhan ng Syrian Civil War. Nang bumagsak ang ISIS Caliphate, nag-regroup ang mga mandirigma sa disyerto at kabundukan, at hanggang ngayon ay nagsasagawa pa rin ng mga pag-atake. Sa Afghanistan, itinaboy ang Taliban sa ilalim ng lupa noong 2001. Sa loob ng 20 years, nagre-recruit sila mula sa mga baryong winasak ng digmaan hanggang sa maging sapat ang lakas para bawiin ang bansa noong 2021. Ngayon ang ISIS Khorasan, isang mas matinding offshoot, ay binobomba ang mga moske at palengke sa Afghanistan, sinusubukang pabagsakin ng Taliban dahil umano'y masyado raw soft, umiikot ang gulong. Bawat henerasyon ng radical Islam ay nagtatanim ng binhi ng susunod. At narito ang pinakamalungkot na talino ng siklo. Bawat kabiguan ay isinisisi sa kakulangan ng pagiging pure. Tinitingnan ng mga extremist ang mga guho at hindi nila nakikita ang bunga ng sarili nilang kayabangan. Sa halip nakikita nila ang patunay na hindi pa sila sapat na extreme, kaya lalo silang humihigpit, mas lalo silang dumodoble. Ang Somalia ay naipit sa siklong ito sa loob ng mga dekada. Ang Syria at Iraq ay tinatahak ang parehong landas. Ang Afghanistan ay tila nakakandado sa siklo at ang Yemen ay walang senyales ng pagkalaya, pero maaaring may isang daan palabas dahil napapagod na ang mga tao. Ang mga nakaranas ng siklong ito, ang mga nabuhay sa paulit-ulit na pagkawasak ay umaabot na sa breaking point. Sa Anbar province ng Iraq, ang mga Sunni tribes ay unang nagtiis sa Al-Qaeda bilang paglaban sa American occupation. Pero dumating ang turning point nang ang kalupitan ng Al-Qaeda ay nagsimulang wasakin ng mismong lipunan na pinanggalingan nila, bumaligtad ang mga tribo. Sa Anbar province ng Iraq, tinulungan ng mga Sunni tribes na itaboy ang mga extremists sa pangyayaring nakilala bilang Sunni Awakening. Hindi dahil biglang naging pro-West ang mga tao, kundi dahil hindi na nila kinaya ang karahasang sumisira sa sarili nilang komunidad. Sa Syria may mga sibilyan na palihim na nagdiwang ng matalo ang ISIS kahit patakot sila sa Assad regime. Dahil malinaw sa kanila ang isang bagay, ang buhay sa ilalim ng Caliphate ay impyerno. At kahit sa Afghanistan, kung saan nasa kapangyarihan ngayon ng Taliban, dumarami ang bulungan ng pagkadismaya. Maraming Afghan ang nagtatanong sa sarili, ito ba talaga ang Islamic ideal na gusto namin? Ang kawalan ng kakayahan, ang paninikil, ang pagbagsak ng ekonomiya. Nangako ang mga extremist ng paraiso. Ang ibinigay nila ay mga guho. Sa buong Muslim world may lumalaban pabalik. May mga scholars na nagsasabing ang pinakamalaking banta sa Islam ay panloob, hindi panlabas. May mga activists na nagtutulak ng edukasyon na pinagsasama ang pananampalataya at modern knowledge. May mga boses na paulit-ulit na iginiit na ang tunay na halaga ng Islam, katarungan, awa at katwiran ang dapat gumabay sa mga lipunang Muslim. Hindi ang baluktot na sigasig ng mga armado. Hindi madali ang laban nila, paakyat ang laban. Pero may dala silang mahalagang bagay, ang pagkilala na kailangang pigilan ng suicide spiral na ito. Dahil malinaw na malinaw ang pattern at nakamamatay ito. Walang sibilisasyon ang nabubuhay kung palagi itong nakikipagdigma sa sarili. Kung nahahati ang bahay laban sa sarili, babagsak ito. Ang Golden Age ng Islam, noong ang Baghdad, Damascus at Cordoba ay nangunguna sa mundo sa science, philosophy at art ay nangyari dahil ang pananampalataya noon ay nagtutulak ng sibilisasyon. Ito ay pinagkukunan ng pagkakaisa at pag-unlad. Ngayon, sa isipan ng maraming kabataang Muslim at ng mga tagamasid sa buong mundo, ang salitang Islam ay nagdadala ng larawan ng nakamaskarang armadong lalaki, mga guho at sectarian hatred. Ang mga extremist na nagsabing nililigtas nila ang Islam ang siyang nag-hijack ng kwento nito at itinulak ito pababa. Yan ang sagot sa tanong natin.
Paano nauuwi sa pagkasira ang pagsisikap na iligtas ang Islam? Sa pamamagitan ng pagdeklara ng digmaan laban sa lahat ng nag-iiba ang paraan ng pagsamba. Sa pamamagitan ng pagbabago ng pananampalataya tungo sa takot. Sa pamamagitan ng pagwawasak sa mga paaralan, ekonomiya at komunidad na bumubuo ng sibilisasyon. Sa pamamagitan ng paglikha ng trauma na niraradikal ang susunod na henerasyon. At sa huli, sa pamamagitan ng pagbuo ng isang self-perpetuating machine ng collapse. Sa bawat pagkakataong nanalo ang radical Islam, ang Islam mismo ang talo. Hindi dahil sa Western armies, hindi dahil sa panlabas na kaaway, kundi dahil sa lasong nagmumula sa loob. Ang pinakamalaking banta sa Islam ngayon ay hindi ang mga puwersang nasa labas ng tarangkahan, kundi ang mga kilusang nagsasabing ipinagtatanggol nila ito gamit ang baril at bomba. Kaya ano ang mangyayari kung magpapatuloy ang siklong ito? Kung patuloy na magdedeklara ng tagumpay ang mga ekstremis habang gumuho ang lahat sa paligid nila? Alam na natin ang sagot: Syria, Yemen, Afghanistan, Somalia. Mga bansang nauwi sa failed states. Mga henerasyong hinatulan ng kahirapan at karahasan. Isang pananampalatayang minsang nagbigay inspirasyon sa dakilang sibilisasyon na ngayon nagiging kasing kahulugan ng pagbagsak. Ang tanong ngayon ay ito: maaari bang putulin ng mismong mga Muslim, ang mga reformer, ang mga komunidad na pagod na sa digmaan at ang kabataang tumatanggi sa extremism, ang pattern na ito bago wala nang matirang mailigtas? Ano sa tingin mo? Hindi na ba ito maiiwasan o pwede pa bang pigilan?